Mga kapuso, Kati San Gabriel mula sa Usaping Meralco, tayo ay magtungo naman dito sa kinukumpuning Kamuning Flyover dahil ako talaga naman ho mga kapuso mabigat na yung daloy ng trapiko, epekto ko ng ano ba tinatawag dyan? Rehabilitation. Oo, retrofitting. Retrofitting kung Kamuning tawagin. Flyover. Humingi tayo ng karagdagan detalye. Makapiling po natin ngayon sa pamamagitan ng telepono si Engineer Lori Malaluan. Siya po ang Regional Director ng DPWH, National Capital Region. Engineer, magandang umaga. Welcome po sa Palatuntunan. Kasama ko po si Kati San Gabriel. Emil Sumangil po. Magandang umaga, Sir Emil Sumangil and Kati San Gabriel at sa lahat ng inyong taga-subaybay. Salamat po sa pagbangon. Kati, banat. Oo, RD, kamusta na po itong ginagawa? Inumpisahan na po? Puspusan po ba ang paggawa sa Kamuning Flyover? Opo, inumpisahan na natin ang pagsasaayos ng Kamuning Flyover. Naisara na po natin ang 2 lanes, yung pong bus lane ang pinadadaanan natin sa mga bus po at yung ating naman pong ibang mga motorista ay pinadadaanan po natin sa service road at sa ibang alternate route po sa pangunguna ng MMDA at ang local government unit po ng Quezon City. Una na pong nasabi ng DPWH na magtatagal po itong retrofitting na ito ng 6 na buwan sa EDSA Kamuning Southbound Flyover. Meron po ba ma'am pag-asa na mas mapaaga pa yung pagtatapos nito? Baka kaya ng 3 months, Engineer. Actually po ang kabuuan pagsasaayos ng Kamuning Flyover ay aabot po hanggang Marso sa susunod na taon. Pero ito pong ginagawa natin sa Deck slab po o yung pang-ibabaw po ay inaasahan natin matapos nga po ng 5 hanggang 6 na buwan. Pero sa mga oras na ito po ay naatasan namin ng aming contractor na mag-double time po, 24/7, 3 na pong shift sila at magdadagdag po ng mga jackhammer para po mapabilis ang trabaho. At mabuksan po natin mas maaga. Engineer, hindi po ba maapektuhan ng paparating na tag-ulan lalo na may La Nina po tayong inaasahan, ano? Mas malalakas daw po yung mga magiging pag-ulan? Isa po yun sa ating panalangin na sana po ay isaayos na po natin ang tulay natin bago po dumating ang tag-ulan. Kaya nga po talagang puspusan ng pagtatrabaho ngayon ng ating contractor. Direktor, yung mga alternate route na pinagagamit nyo sa mga motorista na hindi ho nakakaraan ngayon dyan sa Kamuning Flyover. Kamusta ko? At dito sa Samar kasi, di ba Kati, nag-reblocking ho rito nung 2 weeks o 3 weeks ago. Go ahead, ma'am. Bali, ito po mga alternate routes po ay yung mga obstructions po dyan sa pakikipagtulungan din po ng ating barangay officials ay naalis na po nila yung mga obstructions at nagtalaga naman po ang MMDA ng mga 30 po na enforcers nila para nga po magabayan yung ating mga motorista. Aha, Kati. Bukod po dyan sa Kamuning Flyover, ay meron pa pong ibang mga proyekto na isinasagawa pa po ang DPWH sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. Ito po ba ay magtatagal din katulad nitong inaasahan natin sa Kamuning Flyover, ma'am? So ngayon po may ginagawa tayong reblocking dito sa may EDSA, yung after na Shaw Boulevard before Bonnie Avenue, southbound din po yan. Nagsimula po kami kanina madaling araw at magtatapos po sa Lunes yan base po sa ibinigay sa aming schedule ng MMDA. May iba rin po kami reblocking tulad dito sa bandang Rojas Boulevard at ito po ay inaasahan natin na matapos din po sa madaling panahon para naman po hindi abutan tayo ng tag-ulan. So ang medyo matagal lang po yung sa Rojas Boulevard talaga at dito sa southbound lane ng EDSA Kamuning Flyover, Engineer. Opo, meron din tayo kasing ginagawa rin sa Quezon Avenue pero inaasahan po namin na wala masyadong epekto sa trapiko dahil po Quezon Avenue Flyover po ito. Kasi po sa pang-ilalim po yung gagawin natin. While sa Magallanes Flyover po ay mag-uumpisa rin ito, meron din po tayong mangyayaring pagsasara nito pero uunahin na po namin yung sa gagawin sa ilalim ng ating Magallanes Flyover
para po hindi naman sumabay sa Kamuning Flyover ang pagsasara. Opo, Director, Engineer, linawin lang ho namin, kailan ho mabubuksan itong Kamuning Flyover? Kailan ito totally mabubuksan ho ulit sa publiko at Oo. madaraanan po muli, ma'am? Kasi sabi niyo po kanina, ma'am, hanggang Marso talaga ito. So, ibig po ba sabihin yung Isang taon malaking yun. hindi madadaanan hanggang Marso? Hindi po, ang talagang original schedule po ay hanggang October mabubuksan natin. Aha. Yung itaas po, yung pinakaibabaw ng ating flyover. Pero sisikapin po namin na mas maaga pa sa October ay mabuksan na ito. Okay. So, Bago mag-bear. Oo, Oho. bago mag-bear months, para hindi abutan ng Christmas traffic. Ano po, ma'am? Oho. Po. Okay. Engineer, ba bukod dyan sa Kamuning, meron ho kayo nakikitang iba pang kailangan isa-ilalim na sa retrofitting? Yan, katulad ho ng mga flyover sa Quezon Avenue, sa Ortigas po. Dyan ho sa kaba ng EDSA, madam. Opo, actually nga po, sinabi ko kanina, nag-uumpisa na rin tayo dun sa retrofitting ng Quezon Avenue. At ang Guadalupe Bridge po ay baka magsimula din po ngayong taon na ito. Inaayos lang po ang mga dokumento. Dito naman po sa Guadalupe Bridge ay bago po isara yan ay gagawa naman po ng mga detour bridges dito sa upstream at saka sa downstream Oo. portion ng tulay para po hindi totally closed po yung ating sa Guadalupe Bridge. Gagawa ng detour bridges, Cathy. Oho, So, may oho. madadaanan naman. Okay, maraming salamat po sa inyong panahon, Oho, Engineer blessed weekend Malaluan. po. Blessed weekend, Engineer. Maraming salamat din po at mabuhay kayo. Mabuhay din po kayo. Ating po nakapanayam, Engineer Lori Malaluan, Regional Director ng DPWH NCR.